Hello, hello. Ayan, good day mga kaukit. Ang lesson natin for today is about walang katapusang image engraving. What? Bakit ito ulit? Kasi, ayan, ba't ba ako gagawa ng ganitong video ulit? Since lately, nakakatanggap tayo ng mga hate comments tulad ng mga to. Ayun, flash ko na lang sa screen. Kesyo vlogger wannabe daw tayo. Ba't ba na... ito pala, ayun, ang punot dulo, kaya may mga hate comments na ganito. Kasi yung shinare natin na free image are hack. Ayun. So, ayun, sorry na lang sa mga nadamay na di na makabenta. Pero ayun, salamat pa rin sa mga sumusuporta. Tulad ni ito, si Sir Haro, ayun, solid supporter natin yan. Sir Gmail, ito, nag-message din. At yung iba pa, maraming salamat. Marami po silang sumusuporta. Salamat po. Patuloy po tayong gagawa ng video. Ayun, tuloy na natin yung video. Daming drama, no? Back to the video, guys. Kesyo vlogger wannabe tayo, pang sarili na lang daw, shinare ko pa. Kung ba't ko nagawa yun, galing kasi ako sa, nung nagsisimula ako, ayun, mahirap kasi yung nagsisimula na walang matunungan, walang mga dagdag resources or pambili ng subscription ng mga gantong program. Kasi kaya shinare ko yun. So, today, mas hindi kayo makakabenta. Siyempre, joke lang yun. Sa mga may pambili naman ng subscription, bili pa rin kayo. Sa mga gustong mas mapadali yung buhay nila, hindi na mag-edit-edit ng marami, bili pa rin kayo sa kanila. Ayun, no hate nga, di ba? Yung mga nagbebenta naman, ayusin nyo na lang po yung yung marketing strategy nyo. Huwag nyong samahan ng attitude. So, ayun, tuloy natin yung video. Simula ngayon. Kasi ang share ko ay Lightburn lang ang gagamitin natin. Hindi tayo gagamit ng Photoshop, ImageR, Canva. As in, Lightburn lang talaga. So, start na tayo. Ang gamit pala natin ngayon is tatlong machine. Isang 5 watt, 10 watt, saka 20 watts. Algolaser Mini, MK2 10 watts, and then yung Alpha MK2. So, start na tayo. Kuha ako ng image sa Pinterest. Actually, nag-test na ako kanina. Hindi lang kanina. Kahapon. Kaso, gagawa sana ako kaso nawala yung kuryente. So, tuloy ko today. Pinterest. Para hindi sabihin inedit ko na tapos i-engrave ko na lang. Uy, ano yun? Ayan, father and son. Ito din. Ayan. Download ko lang to. Ayan. Save image. Sa downloads. Yan. So, ayan, download na. Punta tayo dito. Tapos, Control I para ma-import natin yung image. Ayan. So, napakalaki niya. Keychain size yung gagawin natin. So, ang usual na engravable area ng keychain na yung beechwood na may leather strap. So, ang engravable area niya is nasa 29 by 48. So, gawa tayo ng shape na ganun. So, pag nakagawa na tayo ng rectangle, click escape, or pindot natin to. Tapos, unlock natin to, then lagay natin yung units, kung ano na, numbers. 48, tapos 29, yung width niya, 29. So, yan, 29 by 48. So, di ba merong curve edges yung niya, yung mga keychain na yon. So, ayan siya. Tapos, punta tayo sa shape properties. Pag wala yan, punta tayo sa Windows, then hanapin natin yung shape properties. Ayan siya. Tapos, dito sa corner radius, kahit 4 or 5. 5. Ayan. Tapos, click enter. Ayan na siya. May isa pang paraan para magawa yon. Ayan. Undo muna natin, Ctrl Z. Pwede dito. Ayan. 5. Tapos, click natin yung mga gilid-gilid niya. Pero, mas madali yung isa. So, ayan na. Palitin natin to ng ka-size niyan. Pwede nating gawin yan. Ayan. Select nating dalawa. Tapos, ito. Pero, medyo madedeform yung So, ang gagawin natin, ganito na lang.
Click natin to, itong image, then lock uli natin to para madamay-damay na yung width tsaka height. So, ang i-adjust ko lang is yung width. Ayan. So, 29. Tapos, click enter. Ayan. Tapos, para mapunta siya dun, hold shift. Nakaselect to, no? Hold shift, then click nyo to. Tapos, itong bullseye icon dito, click nyo lang. Ayun na siya. Pwede nyo i-adjust yan. Yan. Ayan. Pwede nyo i-adjust yung image kung saan nyo gusto. Click nyo yung alt para hindi masyadong gumagalaw-galaw. Ayan. Ganyan na lang. For ano lang naman. Sample purposes. Ayan. So, pag ito, nasa ilalim, pwede nyo dito sa cuts and layers, pwede nyo ganyan siya. Drag nyo lang para mapunta siya sa harap. Tapos, select nyo lang silang dalawa or Control A to highlight silang dalawa. Then, right click. Tapos, crop. Ayan. Ayan, sa Lightburn 1.7.04 meron ng ganito, crop. Sa later version, wala pa to. Pero ang ginagawa pag hindi pa nakapag-update, ayan, apply mask. Pwede to. Pwede tong crop. Ayan, na-crop na siya. Pero pag wala pa yung feature na to, apply mask. Tapos, right-click uli, flatten mask. Ayan yung dating ginagawa namin nung wala pa yung crop. So, tapos next is right-click natin. Edit na natin dito mismo. So, adjust image. Meron akong presets dito. Ayan, no image are. Pero, ito. Dito, pag wala pa yung preset, basic. Then, ang ina-adjust ko lang dito is itong gamma. Ginagawa kong 1. Kasi 0.7 to. So, 1. Ayan. Tapos, itong image mode, grayscale. So, ang gagamitin ko palang DPI sa 5 watts and 10 watts is 318 or 0.08 yon. Tapos, next is dito sa enhance radius. Ito itong mga tune-tweak ko dito, based lang sa trinay ko. So, pwede nyo ring mag-trial and error, gawa din kayo ng sarili nyong preset. Gawin nyo lang tong basis. Ayan. So, dito is nilagay ko is 10. Ayan. Tapos, dito sa brightness na lang ako nag-a-adjust. Ito lang Tapos, ginagawa kong 2 or 3. 3 yan. Negative 3. Ayan. So, pwede nating i-save to. Ayan. Pwede nyo i-save yan. Tapos, depende kasi sa wood na gagamitin nyo kung light wood or dark wood. Ayan. So, pwede kayong mag-adjust dito sa brightness niya. And yung palagi ko nga palang sinasabi, be sure na high quality din yung image na i-import natin sa Lightburn since malaki yung factor nun sa magiging output natin. Kung hindi po high quality yung binigay ni client, marami pong mga image enhancer free online. Pwede din sa Canva, merong image upscaler doon. Ayun, gamitin po natin before natin i-import sa Lightburn. So, pag isa-save nyo na to, ayan, save, click nyo to. Then, pwede nyo pangalanan din. No image or kahit ano na. Ayan. Ayan. Save. Pwede nyo i-save. Ayan. Save. Ayan. So, nakasave na siya. Pag mag-import ulit kayo, ayan lang. Tapos, scroll nyo. Select nyo lang yung ano. So, click OK. Next is, pag mag-engrave na kayo, set lang kayo ng parameter. So, ito. I-start na natin dito sa 10 watts para matapos na siya. So, ang ginamit ko sa basswood, so medyo dark yung bass. Nga pala, tip ko lang, sa mga basswood, basswood, based experience ko, meron siyang bad side and good side. Nasabi ko yun kasi nung nagtatry ako. Ayan, preview. Yan. Nung nagtatry ako, wait lang, kunin ko yung pinag-tryan ko. Nga pala, nasa lapag yung mga machine kasi nasa sa work table ko. So, ito, ayun, hindi nyo makita, sa kabila ako. Kung magawa ng maayos yung kasi parang mas mabalahibo siya sa side na to. So, ewan ko lang sa ibang basswood, yung mga supplier, depende na sa dito. Tapos dito, ilang try lang, tapos na agad yung output. Basta yung experience ko. So, check nyo rin pag di nyo makuha yung magandang output. Baka try nyo sa kabilang side ng basswood.
So, ang gagamitin ko dito is dapat naka-zero yung minimum power, and sa 10 watts to 10 watts yung gagamitin ko dito. Ayan, 10 watts siya. MK2 10 watts. 7.5 speed. Kahit off nyo to, hindi naman tayo gagamit, or leave nyo lang. Wala namang nakakabit na air pump. 7.5 yung speed. Yung kanina, 318 yung DPI. Max power, 80. Tapos, yun na. Wala na kayong gagalawin dito. Ayan. So, sa mga baguhan, pag naka-disable yung overscanning, enable nyo yun para hindi maging sunog yung side, yung edges ng ina-engrave nyo. So, click OK. Frame ko lang. Ito na yung camera. Ayan siya. Frame ko na. Home ko muna. Frame. Sa 10 watts ako. Yung nasa gitna. Ayan. Naka-ano na to? Naka-focus na. Mouse ko na kayo. Ayan. Start ko na. Ayan. So, para skip ko na yung maginawa kong steps kanina at para malipat ko sa ibang light burn window, ayan, sa 20 watts tsaka 5 watts, ang gagawin ko na lang, punta ako dito sa 10 watts na window. Dito sa window, click ko tong art library. Ayan. Tapos, ayan, add new na lang ako. Add new. Gawa ako. So, library, light burn. Pwede kayong magpangalan ng kung anong gusto nyong pangalan. Light burn library. Ayan, save. Ayan, tapos click ko to. Tapos para malagay ito, ayan, click ko tong design na to, then import graphic from project. Tapos test lang to Ayan, so nandiyan na siya. Tapos pag pupunta tayo dito, up ko ulit yun sa art library. Ayan, tapos load. Yan, ito na siya. Load nyo lang, then boom, diyan na siya. So magsiset tayo ng parameters dito sa Algo 5 watts mini para ma-start na rin natin. Ayan, so 5580 ewan, so kahit tasan natin konti, 6K. Ayan. Ito timplahin nyo pa rin. Depende din sa quality ng image yung yung paglagay nyo ng parameters. Tsaka yung sa brightness. Ayan gawin nyo lang tong basis. So, naka-scan angle, mag-start to sa taas. Nakikita nyo yun, yun yung green. So, mag-start yung engraving sa taas. Kaya zero ko na lang para dito siya mag-start. Click OK. Then, frame ko na. Ayan siya. Nagpa-frame siya sa dun sa 5 watts. Ayan, nakikita nyo. Ayan. So, start ko na sa 5 watts. Start na siya. Then, sa 20 watts naman. Ayan. Art library. Ayan, click. Then, load. Lightburn library. So, ayan siya. Set ulit tayo ng parameters. Ayan, di na natin, in-skip na natin yung unang ginawa natin kanina, yung pag-edit. Ayan, so cuts and layers. Ayan, nakaset na yung ginagamit kong parameters. 13.580 sa basswood. Tapos, dito sa high watts, ang gagamitin nating DPI or line interval is 0.1. Hindi 0.01 0.1. Tapos 254. Ayun. But 254, but mas mababa yung DPI. Medyo mas malaki kasi yung dot size or yung beam size ng high watt machine. So, to compensate yung mas malaking beam size, babaan natin yung DPI. Ayan. Gets? Huwag nyo nang basta yun na yun. So, click OK. Frame. Ayan siya.
Start. Start ko na. Ayan. Ayan siya. Nag-start na. Yung mga parameters nyo, mawala kasi ito. Ayan, na working na silang tatlo. Yung mga parameters nyo, pwede nyo i-save yan. So, punta tayo sa 10 watts. Ito, material library. Meron yan, no? Para ma-save yung ginamit yung parameters sa layer na yan. Pag hindi naka-up to, punta lang kayo uli sa window. Meron dito. Ayan, material library. Since naka-up na, naka-enable na, dito tayo. So, yung 33 watt library ko yan, dito tayo sa 10 watts. Ang gagawin natin, naka-select to, no? Sa cuts and layers. Click lang natin tong create new from layer. Ayan, material name, basswood, basswood, bala na. No thickness. Pag hindi kayo magka-cut, pag hindi cutting yung project, no thickness. Pag cut naman, cut project, ayan, lagay nyo yung thickness. 3mm, 5mm, yan. No thickness, tapos title, image engraving. Or no image, light burn, ganun lang. Ayan. Image engrave, description. Ito na, ito, pwedeng light, dark, or no image art. Ayan. Image art. Tapos click OK. Ayan. Ayan, andito na siya. Ayan, basswood. Since may dati akong presets dito. Napunta siya dito sa basswood. Ayan, image engrave, no image art. So, pag kunwari kaka-import ko 'yon, tapos iba yung parameters. Nasa 10,000 dito. Tapos 100 7 or 70 60. Ayan siya. Ang gagawin ko lang, naka-up tong material library, click ko to, then pupunta ako sa material library, basswood, tapos click ko tong no image art, tapos assign, click nyo tong assign. Naging 7580 niya, 18 na. Ayun. Ito, para hindi ka na kayo magsulat-sulat, or kung mas prepare nyo pa rin yung nagsusulat, sa 20 watts. And kung mas prepare nyo pa rin yung nagsusulat, walang problema. Ayan, so pakita ko na yung sa 20 watts. Ito siya. Pati sa 10 watts, tapos na rin. Silang tatlo. Watts. 10 watts. Yung nasa taas. Test ko kasi ito po. 10 watts. Liber na yan. Ayun, nag-slide yung yung phone holder natin dito. Ayan, 20 watts. Ayan siya. Ayan, wala ko. Tapos, 5 watts naman. Yan naman yung 5 watts. Hindi ka kaya-aya yung watts na. So, minsan, yung output natin, nasa quality din lang. Pinakita ko lang kung paano mag-engrave ng walang gagamitin. Kahit ano. Live burn lang tayo. So, syempre yung machine. 5 watts, 10 watts, ay 20 watts, tapos 10 watts. So, ayun na siya. Ayun, salamat sa pakikinig ko. Sa pagiging vlogger wannabe natin. Ayan. So, next time, sana wala nang hate comments na ganun, and
Ayun, pagpapatuloy pa rin natin yung pagiging vlogger wannabe and gagawa tayo ng iba pang mga tutorials. Siguro next time yung pag-engrave naman sa gamit yung yung Algolaser app. Ayan, kasi hindi ko pa even ako hindi ko pa na-explore yun. So, sige, yun yung susunod. So, pasupport ulit ng natin ng channel natin by subscribing or sharing our videos para mas marami pa tayong matulungan. Lalo na yung mga newbies. Ayan. Pagigigian ko pa or mas maging masipag pa ako sa pag-upload pag hindi ako busy. Ayun, salamat sa pakikinig and again, happy engraving and have a good day. Maraming salamat. Bye-bye!